and Chief Executive Officer, Mr. Ramon Ang. Tawag po ng presidente to, kaya ako ginawa. Kaya pinagmalaki namin to na kailangan gawin kagad to dahil ang presidente mismo tumatawag. Siya ang Agriculture Secretary eh. Sabi niya, Ramon, magtrabaho tayo mabuti, bilisan natin mag-produce. Kailangan makpakita ko sa taong bayan na meron talaga tumungon at lumabas para mag-produce. At di kwento, kailangan pakita mo. Kaya siya nandito ngayon. Good morning po. Magandang umaga po. With regards to ano po yung assurance ng public service? Kaya po nagtayo ang San Miguel ng poultry na ganito is to address the call of the president for private sector to help build immediately food security. Dahil ho, yung mga pagkain natin ngayon, yung beef, 400 pesos per kilo. Yung baboy po, 300 pesos per kilo. Yung galunggong, 200 pesos per kilo. Yung poultry, 150 pesos lang. Pinakamura, pinaka-healthy, at gawa pang lokal. Nung tinawagan ng presidente ang taong bayan, pati ako pinagsabihan niya personally, na magtulong-tulong tayo to produce locally produced food, to make sure na walang magutom na Pilipino, walang magutom na kababayan natin, at murang pagkain, high quality pang pagkain. Kami po lumabas at immediately lumapit kami kay Presidente at through yung assistant niya, Yusek Ding Panganiban, grabe ang support niya sa amin. At si Secretary Ding Pascual ng DTI, tsaka Yusek Perry, nag-apply kami ng mga incentive kailangan para may import ng mga equipment na ito para may tayo at may ayos ng tama. Sa susunod, lahat po ito, sa sobrang dami ng ating manok mapoproduce, may export pa natin niya sa Filipino community sa abroad. Yung mga adobo, di ba? Yung mga kung ano-ano pagkain Pilipino. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., guests, ladies and gentlemen, thank you for honoring us with your presence. Today, we reinforce our support for Marcos administration in ensuring a food-secured Philippines. Alam niyo mga kababayan, kaya ko ho itayo itong integrated poultry na ito dahil sa tawag ng mahal nating Pangulo. Nung siya ay tumatakbo palang presidente, ito na po ang kaniyang mga plano. Sabi niya, hindi tayo dapat manatiling mag-i-import ng baka, baboy, manok, at isda. Ramon, tumulong ka. At 10 ng mga ibang businessman, tawagin natin lahat, magtulong-tulong to produce and make our food security happen. Ito po, mahal na Pangulo, nangyari na po. At nakita mo, na witness mo mismo, in tawag mo, na nagawa na natin to. 12 facilities na ganito po ito, all over the Philippines. Number 1 po niyan, nasa Pangasinan, Pusurubio season. Yung pangalawa, nasa Bataan, Locanin. Yung pangatlo po, nasa Sariaya, Quezon. Yung pang-apat po, sa Pasakaw, Kamsur. Pang-5 po, nasa Iloilo, Liganes. Pang-6 po, Tuburan, Cebu. Pang-7 po, Negros Occidental. Pang-8 po ay Pagadian, Mindanao. Pang-9 po, Zamboanga. Pang-10 po, Davao, Gihing. Pang-11 po ay Cagayan de Oro. Pang-12 po, nag-iisip-isip ako sana sa Maguindanao. Bakit doon? Kasi po, sana po mabigyan din natin sila ng food secure at the same time makakreate tayo ng trabaho at economy doon. Mahal na Pangulo, ito pong tawag nyo, nagawa na po namin, and we will make sure na we will continuously develop and make more meaningful project to help create job and minimize the reliance on imported food.
lahat po kasi ngayon halos ini-import na natin yung mga kababayan natin, hindi na masyadong gusto maging farmers Pero I think with your program of making sure that we give the farmers a support and making sure na local products will be supported, I'm sure more and more people like us will get into agriculture business and produce more. In fact, kung papayagan niyo po ako, makapag-lease po sana ako ng lupa or joint venture with the government, NCIP, National Commission on Indigenous People sa Mindanao. Napakarami po natin lupa ron. Pwede ho namin taniman yan ng palm oil or bigas, rice, or corn, or anything. Kung susuportan ako ng Department of Agriculture, ding panganiban, siguradong mas marami tayong may tatayo. Pero ang utos sa akin ng presidente, nung siya ay tumatakbo pa lang, Ramon, huwag mo gagawin yan na puro San Miguel. Isipin mo, i-partner mo lagi ang local farmers. Mahal na Pangulo, ito pong lugar na ito, ang kapartner ko po rito, Farmers Cooperative po. Tumayo kayo rito pare, para makita nyo. June Mendoza, Ermo Humawat, ito pong grupong to, 900 families po to. Ito yung kapartner natin dito sa Davao. Kaya hindi ho natin ginagawa to ng tayo lang. Sinososyo natin yung local community para sa ganon, everybody's happy. Kasi po, ayaw ko pumunta sa isang lugar para sabihin, nagpayaman lang tayo doon, nagtayo tayo ng malaking negosyo, at sinira natin yung mga maliliit na sari-sari store o maliliit na backyard poultry or piggery. Hindi ho natin gagawin yon dahil yun ang vision ng ating mahal na Pangulo. Lagi niya ako pinagsasabihan noon huwag ka naman magpalaki ng negosyo, kailangan isipin mo yung taong bayan. Ito na po yun, mahal na Pangulo. While Hagonoy marks the beginning, our goal extends far and wide. We envision 12 such state-of-the-art facilities sprouting across the Philippines. These are just some of the locations where we will lay the foundation of our next mega farms in the coming years. Each farm that we build will be an affirmation of our promise to secure food and secure futures. 80 million chickens a year, each weighing 2.5 kilos,